So part 3 na po tayo guys sa ating Davao to Mati vlog. This time from Barangay Pintatagan to Barangay Manikling in San Isidro, Davao Oriental on board LCI Bus 171. So nakita na po ninyo yung video guys. Dumaan na po tayo sa Davao Oriental Boundary Park dyan sa Barangay Pintatagan ano. So shout out po dyan sa taga Barangay Pintatagan, Banay-Banay, Davao Oriental. So approximately guys, ang kasunod po natin na barangay nito is if not mistaken, ang Barangay Punta Linaw. So if ma-remember ko before guys, kasi 2 lanes lang naman ang kalsada noon, medyo makita mo pa yung yung parang pinaka point ng Punta Linaw. Maganda po yung parang cove type na tubig mga guys. And meron ding mga community nakatira doon mga guys hindi ko lang masyado familiar kasi nga yung nasakyan namin noon is jeep ng uncle ko. So syempre nasa backseat ako, so hindi ko masyado familiar mga guys. Especially kung naka-unfurl yung bagang trapal pag umuulan. So nandito na po tayo sa Barangay Punta Linaw. Estimate ko po yun doon sa signboard na nakita ko while editing this video. So shout out po sa taga Barangay Punta Linaw in Banay-Banay, Davao Oriental. To give you an idea pala guys, ang Mati as per my collated research sa mga pictures, sa mga bus company, lalo na sa mga pag-interview ko noon sa mga datihang mga bus employees, marami-rami rin po ang mga bus companies na bumabiyahe ng Mati to Davao. For example, aside from Bachelor Express and Landcar Incorporated, meron dating Villaricar, and then Villabus din yata. Yun yung predecessor ng Villaricar Villabus. Then sinasabi din ng ibang comment sa ating na-post na picture recently, yung Joanna Paula, bumiyahe daw yan ng Mati before. And then meron ding ACF. So ACF bus bumiyahe po dyan. Hindi lang po yung Sigaboy o Governor Generoso, bumiyahe din po siya ng Mati. And then meron din pong E-Liner. Yung E-Liner naman guys, para siyang Wina na kulay blue yung livery niya. Or kung makikita niyo yung Grand Transport noon na yung unang kulay nila, yun po halos ang kakulay ng E-Liner. And then meron ding Mati Transport Company or Matranco daw. Yun yung bumabiyahe ng Davao to Mati. Pero since Davao base yung Mati Transport, hindi daw siya nagtagal. Supposedly yan daw yung garahin niya noon sa MAA is the present garage of Yellow Bus Line Incorporated. Meron nagsabi niyan guys, nagpatunay niyan nung may nag-claim ng shipment doon sa aming garahe sa MAA sa Yellow Bus. So baka meron kayong mga lumang picture guys ng ACF, E-Liner, Villaricar, Villabus, Mati Transport na bumabiyahe noon dyan sa Mati, pati na rin Bachelor Express nung 80s, 90s, at saka yung green na LCI. Submit kayo dito via message namin. Magbibigay po kami ng reward per photo, ranging from 50 pesos to 100 pesos per photo. Isisend po namin yan via GCash. So ano pang inaantay nyo mga followers at saka bagong salta nandito sa aming vlog? Message na kung meron kayong mga ganong klaseng picture. Inyong sariling picture lang guys hindi po pwede yung na-post na sa Facebook or galing sa internet, hindi po pwede yon. Kasi ang namin, yung tinatawag na purpose namin is kailangan namin ng fresh vintage photos of buses na pwede namin ma-showcase dito sa ating page, which is Perumingan Archives mga guys. So di na lang po ako mag voice over dito sa video na ito mga guys.
medyo malayo-layo pa kasi bago tayo makarating ng Banay-Banay. Comment na lang po kayo kung ano mga barangay ang dinadaanan natin habang bumabiyahe po tayo on board LCI Bus 171. So shout out po ulit sa driver, conductor and inspectors nitong Landcar Incorporated. So watch and enjoy mga guys. And nandito na po tayo sa 7-tonner rice capital of Davao, which is Banay-Banay, Davao Oriental. So papasok na po tayo sa Banay-Banay Transport Terminal. Hindi ko lang po napakita yung pagpapasok kasi yun nga, nandito yung onboard at nandito yung conductor. Medyo nag-block po sa ating view mga guys kasi bababa sila para kumuha ng terminal fee. And then bumaba na rin po yung onboard. I think dyan lang po siya sa Banay-Banay mga guys. And paalis na po kami sa Banay-Banay Terminal after ng pagbaba ng pasahero, pasakay, and then checking. And wala nang paligoy-ligoy pa guys. Papunta na po tayo nito sa susunod na munisipyo, which is the municipality of Lupon, Davao Oriental. So malapit lang po ang Banay-Banay at Lupon mga guys. I think if not mistaken nasa 7 kilometro. Shout out po sa taga municipality of Banay-Banay, Davao Oriental. Ang Banay-Banay nga pala guys is famous
for the rice. Dyan ko po nakilala yung 7 tonner na variety. Kasi sabi daw yung variety ng bigas na yun maka-yield ng 7 tons in 1 hectare. Correct me if I'm wrong na lang guys ha, kasi hindi naman tayo farmer eh. So dumaan na po tayo sa rotonda ng Banay-Banay mga guys. Noon wala pang rotonda, ngayon meron na. Shoutout ko na nga pala yung mga si Catherine Codera Ledesma at saka yung kapatid niya na taga rito sa Banay-Banay. And dito rin nga po pala yung hometown daw ng mga Dimafilis, yung may-ari ng Villaricar bus line. So kung mapapansin niyo guys, ang dinadaanan natin are paddy fields or rice fields. Parang Compostela siya, pero yung Compostela kasi mixed na siya guys eh. A combination of rice fields and then banana plantation. Kasi yung iba nag-convert talaga into banana plantation guys, kasi lucrative talaga yung kita ng maging isang Cavendish banana grower. Dito parang kahit man medyo shaky yung price ng palay, minsan yung mga small scale farmers hindi magkaroon ng malaking kita, kahit papano itong munisipyo na ito ay nag-maintain na magkaroon ng ng ganito na way na living, which is rice farming. So sa ngayon medyo bihira na yan guys eh. Nag-i-import na tayo ng bigas. So nandito na po tayo sa Banay-Banay Lupon boundary. So technically guys, we are now in the municipality of Lupon, Davao Oriental. So shout out nga po pala sa kasalubong natin na LCI bus galing Mati. O nga pala, another development, wala na po silang sleeping Tagum mga guys, or Davao Tagum na route. So lahat ng buses nila ngayon is round trip Davao Mati. Maganda rin yan guys, kasi para ma-utilize talaga yung linya nila, which is Davao to Mati and vice versa mga guys. So malapit lang po talaga ang Banay-Banay and Lupon. And kasunod na po na municipality niyan guys is San Isidro. Pero ang sikat talaga na lugar sa San Isidro guys is yung crossing Manikling, which is makikita natin at the end of our video. Hopefully guys, in the coming months makabiyahe tayo from Manikling going all the way to Pundagitan, kasi buong buhay ko hindi pa ako nakaapak ng Governor Generoso, or kung tinatawag ng mga Gen Zs ngayon, GovGen. Kung ano-ano na lang guys. Dati gaya ng Gensan, General Santos man yan noon, or Dajangas ang tawag nila. Ngayon sinortcut, ginawan Gensan. Anyway, 90s na mga kids ang nyan guys. So nandito tayo quote unquote sa poblasyon ng Lupon, Davao Oriental, pero I think yung pinaka munisipyo nila nandun sa looban on your right. Correct me if I'm wrong na lang mga guys. At papasok na po tayo sa Lupon Transport Terminal. So dito guys, medyo nagtingga kami for around 30 minutes. Kasi branch na yung driver and conductor, pati yung dalawang inspector mga guys. So with that, paalis na po kami niyan ng Lupon Transport Terminal after eating. Ako naman nag-smoke sa biyaheng ito, bihirang-bihira talaga ako bumaba ng bus guys kasi hindi lang dahil sa maraming pasahero, masyadong mabilis lang yung number of stops niya guys. So hindi naman ako reviewer ng mga bus companies, pero kung nagmamadali po kayo, kahit papano I suggest sakay kayo nitong mga aircon ng LCI or Bachelor, kasi wala gaano masyadong yung bagang tenga sa terminal, or tinatawag quote unquote interval. Yan kasi yung interval guys. Halimbawa, pag pumasok ka ng terminal,
Ititingga kanyan mga 5 to 10 or 15 minutes, pinakamahaba 30 minutes para magkaroon ng additional na passengers yung bus. Pero sa nakikita ko, ito yung pinakamatagal namin na stop guys sa Lupon. Sa other terminals like Banay-Banay, Mabini, Mako, hindi naman gaano. Tagum yun yung isa sa matagal, pero 10 minutes nga lang yun guys or 15 minutes. Napakadali lang kasi nga maraming pasahero. So yun, at least napakita ko kayo ng idea kung ano ang estilo ng biyahe dito sa Mati, Davao Oriental. Isa po ito sa mga dadaanan natin na mahabang tulay sa Davao Oriental or Mati na route. Dito po yan sa Lupon. Pakipangalan na lang po kung anong tulay na yan mga guys. Fascinated talaga ako sa mga tulay guys kasi nga marami kasing versions ng tulay. So isa rin yan sa fascination ko or road scenery. Ika nga. As a hindi lang bus enthusiast, traveler talaga ako since childhood kasi nga napasanay sa father ko. Hindi naman siya bus driver, pasahero lang kami. Yung mga assignment lang niya medyo malalayo. So pasensya na po sa video guys kasi merong times na medyo napapakita ko na yung visor kasi nga sa kaka-video ko medyo nangalay na yung aking braso sa kaliwa. At saka minamasahe ko gamit yung right hand ko, tapos hindi ko tinitigil yung pag-video para makita nyo talaga guys ang biyahe from Davao to Mati. So konting sacrifice pero sa nakikita ko naman it's worth it naman kasi hindi tayo gumagawa ng ganitong vlogs guys on an everyday basis. So chinichempo ko lang talaga on my rest day, and then kagaya nito, itong vlog na ito vinidyo ko way back in the middle of June 2024. Ngayon ina-upload ko ngayong July and August 2024 kasi nga may sinusunod po akong pattern mga guys for my views, and then mga comments ninyo, mga positive or negative, basta yung katotohanan lamang, tinatanggap ko naman yan kasi dyan napopromote yung page ko mga guys. So nandito na po tayo sa Lupon San Isidro boundary. So nandito na po tayo sa San Isidro, Davao Oriental, and malapit na po tayo sa crossing ng Manikling. Dyan po naghihiwalay yung kalsada papuntang Mati and papuntang Governor Generoso. Yung Governor Generoso guys, nandyan yung Sigaboy, nandyan yung Pundagitan at yung Lavigan, and papasok na po tayo sa San Isidro Transport Terminal. So watch out sa part 4 ng ating video mga guys. Abang-abang lang po. Maraming salamat.